Magandang araw po ulit mga kabansa. Ito po ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na survivor ng TRICOM, mga kabansa. At salamat sa suportang nakukuha ko sa mga independent vloggers. Karamihan sa inyo, hindi ko naman kakilala. Pero sa po ng aking pamilya kami ay nagpapasalamat sa nilalabas yung mga post. Naku, Luzon, Visayas, Mindanao, sa inyong hindi kayo dapat magpasalamat sa akin, no? Kayo'y dapat magpasalamat sa inyong sarili dahil sa kayo lamang ang aming pinagtatanggol, and at the same time kayo ang aming sanggalang laban sa abuso. Dahil kayo, mga kabansa, ang tunay na may-ari ng bansang ito. Ngayon, bilang mga absolute sovereign kung tawagin, kumbaga, kayong mga mamamayan o citizen na totoong may-ari ng kapangyarihan, ng poder, ng authority dito sa bansang ito. No? For the people, of the people, and by the people. O hindi ho ba yan ang esensya ng demokrasya? Ngayon, yung inyong absolute sovereign, pinahihiram niyo yan sa mga elected officials. And the election is a sign of delegation. Dahil hindi naman natin 120 milyones tayong mga citizens, hindi naman natin kaya sabay-sabay patakbuhin ang gobyerno. So, binibigay natin yan sa mga napili natin, mga lideres sa pamamagitan ng eleksyon. At sa kanilang otoridad, sila naman ay nag-a-appoint ng mga cabinet, ng mga taong tutulong sa kanila. Yan po ang tinatawag na derivative sovereignty. Ang absolute sovereignty, nasa taong bayan. Ang derivative sovereignty is performed by the government. In the case of the Philippines, tripartite po yan. Executive, pagpatupad ng batas. Legislative, paglilimbag ng batas. At judiciary, pag-iinterpreta ng batas. Together, yan po mga... At yan ang naging buod nung tayo ay magpatibay ng konstitusyon. Ngayon, ang hindi ko naman humaintindihan dito sa bansa natin. Marunong naman halos lahat sa atin. Sabi nga more than 90% literate daw ang Pilipino, able to read and write. Pero, yung ba kanilang binabasa ay naiintindihan nila? Yan o, tinanong ako sa TRICOM, sabi, kayo ho may abogado? Ano po ang naging sagot ko? Ang naging sagot ko po ay, hindi po ako abogado, marunong lang po akong magbasa. At marunong lang akong magbasa, marunong ako umintindi. I-apply natin yung prinsipyo na yan, mga kabansa, dito sa hinaharap ni Chis Escudero bilang Senate President dito sa impeachment proceedings. Ang sinasabi ng Article 6, Section 3 ng Konstitusyon, very simple. Ang Senado ang mayroong siya lamang ang Senado ang kaya sa isang may hawak ng poder to try and decide all cases of impeachment. Pag sinabing all, kabuuan ho yun, lahat ng aspeto, di ba? Subsection 8. Paano niya ito itatry at i-decide? The Congress, or in this case the Senate, shall promulgate its rules on impeachment
to effectively carry out the purpose of this section. Sa madalit sabi, mga kabansa, i-reconstitute ng Senado ang sarili nila bilang isang impeachment tribunal. And ito po, iba ito sa structure ng hudikatura. At nandiyan na ang interpretasyon kung sila'y magkukonvict ng taong in-impeach o hindi magkukonvict. Pero hindi po the impeachment is not primarily a legal process. Ito po ay isang political process. Nung nililitis nila, aking kaibigan na Chief Justice of the Supreme Court na si Rene Corona, ano sabi nila? It's all a game of numbers. Katapusan, mga kabansa, ito. Alam nyo nangyari? Wala na silang pakialam sa supporting documents. Wala na silang pakialam sa supporting proof and evidence. Wala na rin sa mga dokumento, wala na rin sa ebidensya, wala na rin sa pruweba. Ang nangyari, nagdesisyon ng Senado on the basis of supporting pesos. Hindi ho ba, mga kabansa? Yan hindi lang galing sa akin, yan ay nanggaling kay Jinggoy Estrada, na inamin niya na siya ay tumanggap ng 50 milyones. Pagpalagay na natin in terms of projects of pork barrel, yan po ay mahigpit na pinagbabawal ng Korte Suprema. Inabolis na nga yan. Pero at each and every time itong ating Kongreso, tatawagin nga na ganitong pangalan, pagka nasita, papalitan ng pangalan, pag nasita, ayan, mga kabansa. Ngayon, anong tawag dyan? Non-program expenditures. Yan naman ang tawag ngayon. Kinagagalitan nila si Chis Escudero. Samantalang very klaro, very transparent ang mga kilos ni Chis Escudero. Hindi naman nila sinasabi, hindi naman nila ina-acknowledge yung ginawa ng tao. Basta sinasabi nila, yung kailangan i-try. Kailangan magkaroon ng trial. It is the constitutional mandate of the Senate to conduct a trial. Inubligan na nila eh. Andiyan si Chel Jokno. Andiyan si Carpio. Andiyan si Leila de Lima. Andiyan si Risa Hontiveros. Nandiyan ang Makabayan Black. At lahat sila are watering in their mouth na meron na silang mga pre-judgment. Pero ano nangyari, mga kabansa? Nung i-convene at mag-swear na ang mga senator judges, nagulat sila. Dahil ito naman ay predict na natin doon sa ating, yung pangalawa nating blog last week, di ba? Sinabi natin na ang unang business na mangyayari dito ay dismissal. Of course, technically, hindi dismissal ang nangyari. According to former Associate Justice Corona and one of the, Adolfo Ascuna, and one of the framers of the Constitution of 1987, sabi niya, it is not unconstitutional. So, madalit sabi, sa technical na salita ng mga abogado, sa Latin, wala itong malum prohibitum. Ano yung malum? Malum, pagkakamali. Prohibitum, pinagbabawal. Walang explicit na pagbabawal sa batas. Kung walang explicito
na pagbabawal sa saligang batas o any other law, ibig sabihin, pwede gawin. Bigyan ko kayo ng example. Yung bang snap election na pinatawag ni Ferdinand Marcos noong 1985 to 86, meron ba yun malum prohibitum? Wala. All it needed was an enabling act para magkaroon ng budget, syempre, at ipatupad. Kaya siya gumawa ng batas in presidential decree, as a presidential decree. Dahil ang presidente noon ay meron pang legislative powers. Bunga ng extension ng martial law. Dito naman sa Senado, paano nila mapagtitibay ito? Very simple. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ayan po ang sinasabi ng konstitusyon. Bakit mas marunong pa sila sa konstitusyon? Sa pamamagitan lamang ng isang motion, somebody will make a motion, somebody will second. And if there are any objection, debate. Pag nahinog na ang debate, division of the House. Ano ang ibig sabihin ng division of the House? Butuhan. Yes or no? 18 yung bumoto to remand the articles of impeachment back to the lower house for certification that it does not violate the Constitution. 18-5 ang boto. Dapat nga doon 13 lamang. Simple majority, pwede na. May 5 pang bumoto para ibalik. So, ito sinasabi nila. Lalo-lalo na yan si Christian Monson. Naku, Christian, pambihira ka naman. Kanina, tinalakay namin ang Meralco. Sino ba ang tinalaga ni Cory Aquino para proteksyonan ng mga shares of stock ng mga Aquino dyan sa Meralco? Matapos yan ay ibigay ni Cory Aquino mula sa National Power Corporation pabalik sa Meralco. Walang pera, no consideration involved, no paperworks. Pwede ba yun? O sino ang tinalagang director to represent the interest of the Aquinos in the board of directors of Meralco? Hindi ba ikaw, Christian Monson? Tapos ngayon, magpapanggap ka that the interest of the people is in your heart. Huwag naman ganyan. No? Besides, yung sinasabi mo, yung argumento mo, disintonado. Disintonado. Yan ho ang dapat gawin ng lahat ng abogado na tumututol at sumasang-ayon. Kung kayo sumasang-ayon, segun sa anong provisyon ng konstitusyon, segun sa anong batas. Kung kayo tumututol, i-identify ninyo kung anong parte ng konstitusyon ang inyong base o kung anong jurisprudence ang inyong pinagtitibayan. Yan o, hinihingi ng pagkakataon. Hindi basta sasabihin nyo, according to the Constitution, in violation of the law. Ang mga tao po, hindi na interesado sa ganyan. Para sa sariling kapayapaan ng inyong mga puso, tanggapin nyo na ayaw ng taong bayan ang anumang makapagdudulot pa ng gulo dahil ang utak at bituka ng taong bayan ay kung saan sila kukuha ng susunod na pagkakakitaan para ang kanilang pamilya ay may makain sa lamesa at may padala sa eskwela at gastusin pang araw-araw. Maraming salamat po. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe dito at Ado Paglinawan sa YouTube channel. Thank you very much.